yung iba sa inyo guys, parang meron na kayong nararamdaman, no? Intuition, kumbaga. And yung iba, parang excuse me, parang chinechempohan nyo itong person nyo or parang iniimbestigahan nyo ng pasikreto. Pwedeng tinitingnan nyo yung mga chat logs nila. Parang hinahanap nyo kung meron ba silang ka-chat or tinitingnan nyo kung anong ginagawa nila, kung sino yung kausap nila, yung mga ganun. Kasi for some of you, meron na kayong pagdududa na baka your person is cheating on you, mga kapiksi. Oh. Hello guys, hello Gemini, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Love Scope para ngayong March para sa Gemini, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Pag-ibig kapalaran mga kapixie. So, pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo, pwedeng magkabaliktad yung roles guys. If in case hindi kayo nakaresonate dito, try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo, baka nandun yung energy nyo mga kapixie. So, unahin natin itong deck na to guys. Tingnan natin yung energy surrounding your situation, no? Energy sa relasyon nyo ng inyong partner o specific person. So, this is both negative and positive. Unahin natin yung mga negative guys. For some of you, maaaring nagkakaroon ng mga problema sa relationship nyo. This one is merong narcissistic dun sa relationship nyo, no? Kumbaga parang may pagka one-sided, hindi na-reciprocate yung relationship, pwedeng unrequited, pwedeng isa lang yung nag-e-effort or mas nag-e-effort yung isa kasi dun sa isa mga kapiksi. So medyo imbalance siya guys. But kahit na ganon, nandito pa rin yung parang you're trying to fix the relationship, you're trying to make it work. Talagang sinusubukan nyo na mag-work yung relationship kahit na maraming mga problema, mga kapiksi. Nandun pa rin yung pagtitiis, pagtsatsaga sa isa't isa, pagtsatsaga dun sa relationship, pero nararamdaman natin yung bigat, no? Kasi nga imbalance siya. So kumbaga isa lang yung nagdadala ng burden sa relationship and yung isa parang na-spoiled, no? Pwedeng na-spoiled siya, pwedeng nasanay siya na isa lang yung nagtatrabaho dun sa relationship and parang paisi-isi lang yung isa sa inyo mga kapiksi. So may mga ganong klaseng energy dun sa relationship nyo. Although for some of you, pwedeng twin flame kayo ng person mo, but it doesn't mean na exempted kayo sa mga problema. Kasi even if twin flames kayo or even if soulmates kayo mga kapiksi, even if you complement each other, pagdating sa reality ng relationship, you have to accept the fact na may mga differences talaga, may mga pagkakaiba talaga kayo ng preference ng person nyo, and doon nag-a-arise, doon nagsisimula yung mga problema sa relationship. Okay? So may chance naman ito na mag-work guys as long as gusto nyong i-work out yung relationship nyo, 'di ba? Samahan ng pagdadasal and kausapin yung person para sa mga expectations sa relationship. Otherwise, pwede rin naman kayong mag-give up dun sa relationship, depende sa kung anong trip nyo, 'di ba? So as long as gusto nyo pa, pwede ma-save yung relationship, pero kung ayaw na, pwede rin naman guys. So it's your choice mga kapiksi. Okay? So comment down below Gemini if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa message na yan Gemini. So tingnan natin yung ganap sa inyong love. Gemini, shuffle ko to. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon.
Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, yung naka-flash sa screen nyo, una meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course para sa inyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, and meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. So sa lahat ng interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinaypixietarot@gmail.com. So, Gemini guys, kayo ay na-represent ng King of Swords. Ito yung ating love energy. Meron din ditong another presence ng air sign guys, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you, pwedeng air sign din yung person mo or may air element sila sa inyo, sa kanilang natal chart. Dito, nakikita natin na for some of you, parang parang nandun kayo sa stage na pinag-aaralan nyo pa or inaalam nyo pa kung ano talaga yung parang may mga nadidiscover pa kayo na nalalaman kayo tungkol dun sa partner nyo or specific person, whether bago pa lang kayo sa relationship nyo. Kung bago pa lang kayo sa relationship nyo guys, it makes sense kasi syempre hindi nyo pa naman alam talaga yung totoong pagkatao ng person nyo. Pero kung kayo ay matagal na ng person mo, meron pa rin kayong mga nalalaman about them, mga kapiksi. Now, for some of you, parang medyo kinakagulat nyo rin, no, na parang hindi nyo akalain na ganito pala yung person ko, meron pala siyang ganitong ugali. So, medyo nagugulat din kayo sa personality ng person nyo, mga kapiksi. And, meron ditong LDR na energy, guys. So, pwedeng long distance kayo ng person nyo. At saka, parang marami kayong nalalaman about your person, no. So, ibig sabihin, parang may mga nadidiscover kayo, hindi lang sa ikaw yung nakaka-discover, pero parang meron ding mga ibang tao na nagchichika sa'yo. Nagmamarites sa'yo na, uy, alam mo ba, itong person mo, ganito, ganito, ganyan, ganyan. So, parang meron kayong mga mahihiwagang nalalaman tungkol dun sa person nyo na nadidiscover nyo unti-unti, mga kapiksing. Pero ang nakikita natin dito guys is for some of you, parang masyadong nakafocus sa personal development or sa mga financial goals, no? Hindi masyadong nagpe-pay attention sa emotional side ng relationship. It's either ikaw or parehas kayo, mga kapiksi, dahil ang nakikita natin na strong energies dito ay air sign. So, parang hindi kayo masyadong emotional ng person nyo, and parang mas logical yung approach nyo, and parang mas inuuna nyo parehas, hindi lang ikaw at saka hindi lang siya, pero parehas kayo na parang mas priority nyo yung career nyo, yung negosyo nyo, or yung financial goals nyo sa buhay kesa dun sa relationship. And dito nararamdaman ko na parang mutual kayo, no? Nagkakaintindihan kayo sa ganong klaseng mga goals or sa ganong klaseng bagay, mga kapiksi. So pwedeng parehas kayong goal oriented itong person nyo guys, okay? So what else tingnan pa natin? Excuse me. So, dito guys, merong nagdududa sa inyo na baka may ginagawang kalokohan yung isa sa inyo, mga kapiksi. Meron ditong presence ng fire element, Aries, Leo, Sagittarius. Yung iba sa inyo guys, parang meron na kayong nararamdaman, no? Intuition, kumbaga. And, yung iba, parang excuse me. Parang chinechempohan nyo itong person nyo, or parang iniimbestigahan nyo ng pasikreto. Pwedeng tinitingnan nyo yung mga chat logs nila. Parang hinahanap nyo kung meron ba silang ka-chat, or tinitingnan nyo kung ano yung ginagawa nila, kung sino yung kausap nila, yung mga ganon. Kasi for some of you, meron na kayong pagdududa na baka your person is cheating on you, mga kapiksi. Okay? So, duda pa lang ito guys, pero nandito yung energy ng betrayal, guys. So, and the more na pagtibayin nyo itong duda na to, of course, it will be pushed out in your physical reality, mga kapiksi. Pero, mahuhuli nyo ito guys, sooner or later, if ever man na totoong meron kayong pagdududa dun sa person nyo, mga kapiksi, sooner or later, marireveal din sa inyo yung katotohanan, and malalaman nyo talaga kung totoo na nanduloko sa inyo yung person nyo or hindi. So, meron strong presence dito ng fire sign,
Aries, Leo, Sagittarius. Pero nararamdaman ko rin dito na malalampasan nyo rin ito, kung ano man itong panduloko na to, or kung ano man itong betrayal issue na to, or trust issue na to with your person. So it's either malusutan niya na hindi talaga siya nagbe-betray, or he or she can make up excuses para mapatunayan sa'yo na hindi totoo yung mga bintang mo sa kanya. It's either of the two, mga kapiksi, okay? Pero definitely ma-overcome nyo yung cheating issue na yan between you and your person, guys. Okay? Alright. So, yun yung strongest energies na nakikita natin dito sa relationship na to, Gemini. So, comment down below, mga kapiksi, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan sa story na yan. Tingnan natin yung love message or love advice for you, Gemini. Huwag idamay ang relasyon sa problemang financial. So, kung applicable sa inyo, guys, take this as a message. Pero kung hindi naman applicable, dead ma lang. Sometimes kasi merong mga relationship na nagkakaroon ng money problems, money issues, no? And sometimes yung mga money problems na yun nakaka-apekto sa relationship, mga kapiksi. It's either nagkakasira sa relationship, ganyan-ganyan, dahil sa problema sa pera. So, I always advise na kapag problemang pera na lang, wag nang idama yung relationship. Kasi, yung pera naman, guys, madali lang masolusyonan. Alam nyo yun, there's a lot of ways na pwede kayong kumita ng extra income bukod pa sa inyong mga fixed income or dun sa main source of income nyo, diba? Konting sipag lang, konting tiyaga lang, konting hanap lang ng diskarte, di ba? Pwede nang masolusyonan yung problema sa pera. Pero pag nagkaroon kasi ng problema kayo sa relasyon, especially if you have a lot of doubts, napakahirap i-fix, lalo na kung hindi nyo mababago yung belief system nyo. So, wag nyo nang idama yung relationship nyo, mga kapiksi. Kailangan matuto kayong mag-handle na i-separate yung problema sa pera na hindi naapektuhan yung relasyon para hindi na lalong lumala, guys. Okay? So, if applicable to sa inyong mensahe, then take this as a message, guys. Okay? Alright. So, Gemini, comment down below if feeling nyo nakaresonate kayo dito sa reading na to. And kung story nyo ba to, guys. For more tarot readings, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Ito yung ating mga relationship subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.